Ang galing na tignan nyo, merong mga hotel doon sa side na yung mabaho yan ang itlog. Mas malaki ito kumpara doon sa Taiwan. At ito ang... Hala! Parang gusto kong kainin! Actually, napakadaming ganitong style. Ganito doon sa ano eh. Ganito doon sa, what do you call this? Genting Highlands. Hello guys! I'm back again with another video. So another day, another ganap na naman. At ngayon po, tayo ay pupunta sa Hakone area. And hindi ko alam kung makakasilip tayo sa Mount Fuji ng matiwasay dahil ngayon po ay medyo maulap na part ng taon dito sa Japan. Okay? And aside from that, pupunta din tayo sa Gotemba Outlets. And yung Gotemba Outlets, isa yon sa mga sikat na lugar dito sa side ng Tokyo, Japan. Though hindi siya sa Tokyo ata. So, sikat na sikat yun kasi para siyang, what do you call this? Para siyang City Gates at para siyang Gloria Outlets na kung saan ay napakamumura ng mga nandun guys. So if ever, kung kayo ay interesado, just keep on watching dahil aside from yung mismong Hakone area at mismong makakasilip tayo sa Mount Fuji ay, guess what? Sasakay tayo sa ropeway, okay? So yon, tara na po, magpunta tayo kasi ang pick up point nito ay sa Tokyo Station tulad ng mga ginawa natin dati doon sa Tokyo Yesu Terminal, bus terminal. Tuturo ko na sa inyo mamaya, okay? So let's go, napakaaga pa. Wala pang madlang people dito. Let's go! Okay guys, so dito na tayo ngayon sa mismong Tokyo Station at lalabas tayo sa Yesu South Exit. So yun, hanapin natin. Kasi nakalimutan ko na yung paglabas dito nung last time na lumabas ako kasi napaka nakakalito talaga kasi yung mga lugar dito sa Tokyo, lalo na yung entrance exit, ganun. So magtanong na tayo sa guardian sa mismong entrance sa tap ganun. Ayun na. Let's go. Abot pa naman tayo. 7:09 AM pa lang. Ang call time naman is ano? Ang call time ay ayun, Yesu Southside. Ang call time naman is 7:55 AM. Yung tour na to. Susundan nyo to. Ayan. Then hanapin nyo to. Yesu Southside. Let's go. Naalala ko na to. Naalala ko na to guys. Dito tayo sa side na to eh. So as far as I know, lumabas ako dito. Ayan. Then, bababa tayo sa basement. Ayan, bababa tayo dyan kasi yung Tokyo Bus Yesu dito sa side na to. Ayun na, ewan ko kung nababasa niya pero ayun na nakalagay. Tokyo Midtown Yesu Bus Terminal, Tokyo Yesu. Go down! Okay. Ganda yung sinag ng araw for today's video Iisip ko kung mag-breakfast na muna ako or wag na muna. Kasi ang aga pa eh. Pero kaaga pa, pwede ding ang reason kasi ang aga pa, tapos mamaya pa ako makakarating dun sa pupuntahan natin. So, might as well breakfast na ako, diba? So, yan, madlang people. Diretsuhin natin yan. Diretsuhin natin. Tapos, ayan, tignan nyo. Ano ba yan? Hindi nakikita. Pero, ayan na. Bus Terminal Yesu. Exit 2. Let's go! Init naman itong OOTD ko ngayon. Kahirap talaga kapag umu-OOTD, no? Alam niyo, minsan gusto ko dumating sa part na magta-travel ako. Tapos, yung parang plain lang yung mga suot ko. Tapos, di na ako mag-OOTD. Kaya minsan, iisip ko, sayang na may damit ko. Kung hindi ko susuot, diba? Grabe na, alala ko to. Nakakatawa naman, good old days. Alam niyo, hindi ko alam ako lang. Pwedeng sabihin niyo din, may mga time na pagka nandito ako ngayon sa Tokyo. Like kahit nung unang punta ko sa Tokyo, parang nagpapantig yung tank, parang ganun, lagi. Akala ko dati dahil winter lang. Pero hindi, ngayon din eh. Pag sa ibang bansa naman ako, hindi naman ako nakaka-experience ng ganun. Dadaanan niyo itong Starbucks. Then after niyo daanan yung Starbucks, dire-diretso lang mga madlang people. Tapos makikita niyo itong escalator na to, bababa kayo dyan. Wala akong choice, so magka-Family Mart na lang ako kasi Family Mart lang yung malapit na kainan dyan sa baba. No more other options. Yay! We're here! Di tayo late. And time check, it's already 7:14. Ang aga natin, 7:55 ang call time. Yan! Dito tayo bibili ng food. Plus, ito. Dito yung schedule natin sa 13. So, check natin kung malapit na ba. Ayan. Nakalagay dito, 8 o'clock Ontabi, Mount Fuji Group. 8:10 Ontabi, Hakone Group Bus. Feeling ko na tayo sa Hakone Group Bus. Hindi naman tayo sa Mount Fuji na mismo ngayon ng binuko. Oh, tama naman. 7:55, meet at Bus Chuchu, bus stop number 13. Tama. So, dito yon. Tama tayo. Okay, so bumili tayo nito ulit. Yung tuna mayonnaise na favorite natin. Tapos itong isang seafood stick na plain. So, ang price nito ay 170 yen. Tapos ito naman ay 155 yen. Tapos itong chocolate flavor na croissant, 145 yen. Ayan na ang ating tour guide. Let's go. Tapos ito yung bus natin. Okay, ayan guys.
Parang feeling ko puno kami ngayon. Ay, may CR. Nakakatawa. Ayan, dito tayo sa 5D. Dito tayo na-assign sa 5D. So, actually, meron tayong seatmate kasi assigned yung seat. Hindi pwedeng free seating gano'n. So, depende sa mismong tour guide. Inayos niya. So, guys, it's already 9:11 AM and medyo matagal na yung biyahe namin. Tingnan nyo naman yung mata ko. Parang katutulog ko lang, diba? Kasi kagigising ko lang. And in-explain kung ano yung mangyayari dito sa tour. So, pupunta kami dun sa Hakone, parang lake area dun na kung saan kita din daw dun yung mismong Mount Fuji kung maganda yung weather. Then, gagawin is iikot kami dun ng mga bandang 2 hours. Ganun. Then, after nun is magro-ropeway kami. Then, after nun is 2 hours naman doon sa Gotemba Premium Outlets. Then, pwede din daw mag-onsen. Kung onsen gusto, o Gotemba. Pero pwede kung yung time management nyo, okay, 1 hour sa Gotemba, tapos 1 hour sa onsen. Ganun ang mayari. Ito yung itsura. Yeah. Diba, para kaming nasa NLEX, SLEX, SETEX. Hindi ako makapagsalita na malakas kasi syempre, public to. Meron naman subtitle dyan para makita nyo kung ano yung mga sinasabi ko. Okay, pasensya na. So yun, later ano ko lang kayo, tutor. And medyo nahihiya ako sa katabi ko dahil hindi ako makakain. Kasi syempre, ano rin ko siya. Nakakahiya naman, diba? Ay, isa lang yung akin na onigiri. Pero sige, okay lang yan. Buwabelo lang. See you later. Okay guys, so dito na tayo ngayon sa ating first stop. So dito tayo ngayon sa Hakone Sightseeing Cruise. So ayan, dito yung parang pinaka-terminal o pinaka-pier. And ito yung bus natin. So ngayon ay magsi-CR muna ako. And ang oras dito ay dapat 10:05 is babalik na kami dito sa corner kasi imimit namin yung tour guide. Pwede na namin gawin lahat, pumihi, bumili sa convenience store at kung ano-ano pa man. Pero ako ihilang ako kasi kumain na ako sa Family Mart. So ito yung makikita nyo dito ang ticketing area. Though I don't need that one kasi si ate na yung magpaprovide sa atin. Siya na yun. Tingnan nyo, meron mga first class. So ito itsura na sa first class. Though hindi ganyan yung ate. Hindi ko sure kung ganyan or ano pa man. Tapos ganito yung sasakyan natin. Let's go! Ayan o, tignan nyo. Ang ganda ng lake natin. Mga madlang people. Though wala ko nakikita na boat dito na sasakyan natin. Ay, ayun! Ayun siya! Wow! Papalapit pa lang. Yan. At alam nyo, ang lamig dito guys. Like literal na malamig. Mas malamig sa Baguio at mas malamig sa Tagaytay. Basta malamig talaga ng tunay. Ganong level. Tingnan nyo, si Tatang nag-fishing. Ganun pala yung itsura nung nag-fish, ano? Nakakatawa. Ayan, so i-distribute na yung ticket ng sightseeing cruise. Dami namin, no? Tignan nyo guys. So far, ito yung pinakamadaming tour na natuluyan ko. Okay, sundan natin si ate. Lamig, Diyos ko Lord. Lamig talaga. Parang yung nag-January ng trip ako. Ang lamig. Parang feeling ko hindi to 18 degrees. Feeling ko mga 15 to. O 14, ganong level. Ano siya guys? Close siya. Close siya dun sa lamig dun sa Tokyo nung nagpunta ako ng January. Medyo malapit dun yung lamig niya. Oh, diba? Di pala, 17. So, closer pa rin, diba? Ayan, so papasok na tayo. We're coming. Let's go. Alam nyo, every time, kapag titingin ako ng available tour sa Klook, so far, ito na lang yung hindi ko natitake. Saka yung Mount Fuji Instagram Mabol Tour, ganyang level. Pero ito kasi isa to sa mga gusto ko. Ay, meron pa palang isa, Nico Tour na lang yung hindi ko natatry. Though, siguro susunod na visit ko na lang sa Tokyo. Yun. Yay! We're going in. And wow! Nasa barko na ako ulit! Pagkalaki naman ito. Ay, sila ba yung naka first class? Sila ba? Lumabas tayo kasi gusto kong makita yung labas mat ng people. And let's go! Pagka umandar to, mas malamig to for sure. Dahil naka-short lang ako. Ang galing ko, tignan nyo, merong mga hotel doon sa site na yun. May nag-check-in kaya dyan? Though feeling ko, walang ganong Pilipino nag-check-in dyan. Layo pa kasi napupuntahan eh. Lamig guys. Super. Tignan nyo, ayan, nama-under na tayo. Ala na tayo dun sa pinaka-pier. So ayun o, tignan nyo, ayun yung pinakasikat na, dito, na Torii Gate. Sa Hakone. Ayan!
Diba? Ayun guys, sasakay tayo dyan mamaya. Ropeway. Diba? Ang haba pala, no? Akala ko maikli lang. Ayan. Medyo matagal pala tong cruise na to. Akala ko mabilis lang. Kanina pa kami naglalayag dito guys. Okay, so bumaba tayo ngayon dito. Oh my god, hindi ko alam kung asa yung makasama ko. Hindi ko kasi maintindihan yung sinasabi ng tour guide kanina eh. Itintayin ko. Okay, so bumaba tayo dito sa Togendai-ko. Ayan. We're here, Togendai-ko. Okay, so let's go up and away. Oh, so ito pala ang itsura ng taas ha. Oh, ayun na yung Hakone Ropeway. My god, dito pala yung Hakone Ropeway. Oh, meron ditong cafe. Ay, hindi pala cafe, kala ko parang Starbucks. Ba't kasi ganito yung vibe? So, souvenir shop pala. Tapos may toilet. Tapos doon ay may, hindi ko alam, sprekitik. Okay, so tara na sa Ropeway. Nice, may escalator naman pala dito. Ayan na yung Ropeway. So, medyo mataba pala siya, no, kumpara dun sa mga nasasakyan natin na mga cable car sa ibang bansa. Hey, finally, we're entering! Medyo madilim pa. Tignan nyo, ganda. Diyan daw sa side na yun Mount Fuji. Pero hindi natin makita kasi cloudy. My god. Ayan guys, yung smoke. Mabaho yan, may itlog. Ganyan sa Taiwan. Oh, ayan yung itsura niya. Parang kalbo, no? Ba't kalbo siya? May mina kaya dito o landslide yan? Wow! Okay, so ngayon, let's go na! Ayan, so bibigyan kami ng oras dito para umikot-ikot. At ngayon, iniisip ko kung tayo iikot na ba muna or kakain. Sige, kumain na muna tayo para mamaya ikot-ikot na lang. Ayan yung mga meal. Medyo pricey So, ang mahal niya. Ganyan yung presyo. Kumain na muna tayo para mamaya ay tapos na. Okay? Yung vert ko, 500 pesos ko itong basada. Wala tayong choice. Kasi whole day itong tour. Para makatapos na tayong kumain. Ang order natin itong number 3. Let's go. Ay, hindi. Okay, 3 na lang. Maganda kumain dito, guys, kasi kita-kita yung view, oh. Kita nyo? Oh, diba? At least una tayo. Wala pang mga madlang people na kasama natin. Okay, so ngayon kumain na tayo. And, ito ko pala sa inyo sabihin. Ang nabayaran ko dito ay total ay 1,450 yen, okay? So, medyo pricey siya kumpara sa mga nabibili natin sa city center. Pero, ito lang kasing kainan dito. So, curry siya plus yung tonkatsu na napakaliit. Ay, hindi. Minced beef ata ito. Minced beef pala. Hindi pala siya yung tonkatsu something. So, let's eat. Itong pagkain natin hanggang mamayang hapon. Kasi it's already 11:32. Lasang curry siya na hindi ganun kasarap. Though, okay siya. Pero hindi ganun kasarap tulad naman nakakain natin sa mga mumurahing pagkain ko. Tulad ng matsuya, ganun. Pwede na din. Kain, nga pala. Hindi ko pa inaalok. Tsaka. Magkaalam ako. 12.50 pa lang yung meet up namin. Baka namin maiwan ako dito. Ang layo-layo nito sa Tokyo. Pero alam niyo, yung minced beef nila masarap. Lasang burger patty siya na malambot. Mas na-appreciate ko ngayon pati yung mismong curry. Kumpara dun sa first taste ko. Parang more like yung curry niya. More like curry na tomato-ish. Ang dami dito ngayon. 17 degrees. Okay, finally we're going out. Wow! Ganyo! Ang ganda! So far, ito yung pinakamalaking ganyang place na napuntahan ko. Mas malaki to kumpara doon sa Taiwan. At ito ang Owakudani. Ayan, Owakudani, di ba? Ang ganda ng pangalan, no? It's giving something. Tapos dito daw guys, meron daw ditong black egg. Yung black egg daw dito, sikat na kung saan kapag ka daw kumain kayo nun, may extend daw ng 7 years ang buhay nyo. Kaya lang, Diyos ko Lord, parang ayoko naman kumain ng black egg. Century egg nga parang, parang century egg, parang ayoko pang kainin, black egg pa. So yun, so parang ayoko itry kasi mahal din guys, mahal din ata. So ayan, dito yun, dito mabibili yung black egg. Tapos mga noodles dyan. Tapos yun, mga ganyan. Though, dito lang ako. Hindi na ako pupunta dun sa bandang dulo kasi masaya na ako dito eh. Alam ko naman lahat tayo masaya. Ay, saan naman napunta yung topic. Gusto ko lang amoy-amoyin yung hangin dito, ganong level. Grabe na para ako naka-shades. Ang ayos-ayos ng outfit ko ngayon, kaya lang wala pa akong picture. Ba't naman ganon? After ba nito, saan kayo pupunta?
Hindi ko alam actually kung saan. Hindi ko pa tinitignan yung mismo itinerary sa Klook eh. Talagang kung ano lang ang ginagawa ko ngayon, yun ang magagawa nyo kapag kabinok niyo yung activity na to via Klook. So yung link nasa ibaba, and also you can use my code PaulEvan5 para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Okay? So para ma-experience nyo to, dapat same tour sa akin yung i-avail nyo. Napakadaming mga listing sa Klook. Okay? Napakadaming listing. Inuulit ko po, napakadaming mga activities na nakapost sa Klook. So yung specific tour na to, para ma-avail nyo is yung link nasa video description. Babagalan ko na. At gamitin nyo po ang code kong PaulEvan5 off para magkaroon kayo ng 5% off discount sa bill. Lord, yung 5% off na yun, pwede nyo nang pambili ng SIM card, pwede nyo nang ipangkain ng ramen, ng ichira, ng Hakata for you, pambili ng... Ang lakas pala ng boses ko. Napag-desisyonan ko, bakit ako mag-emote-emote lang doon? Syempre, kailangan natin dito. Kailangan natin na tumayo lang dito. At maglakad-lakad. Para naman sulit naman ang paglilibot natin, mga madlang people, dabber cats. Bakit nila ako naaamoy na amoy bulok na itlog? Kasi kapag kahit ganitong usok, guys, amoy bulok na itlog yan eh. Tingnan nyo, nag-yellow. Sulfur yan eh. Meron ako naaamoy, guys. Though hindi siya amoy bulok na itlog. Amoy siyang something. Alam nyo, napakadami ditong mga, yung ganito, yung gusto kong puntahan na bansa, napupuntahan natin after this trip. And gusto ko itanong kung ano ibig sabihin ng nag-trending na Asoka Challenge na. Yung tabarida, ta-di-ta-ta, sa-na-na-na-na, sa-na-na-na. Kaya lang, hindi ko alam, baka mamaya masama yun eh. Hindi ko alam eh, kung ano ibig sabihin nun eh. If ever, kung alam nyo yung tinutukoy ko, at kung cultured kayo about that trend, comment kayo, hashtag Asoka Trend. Okay, satisfied na ako dun sa mga ginagawa natin dito. Diyos ko Lord, lumamig pa lalo guys, lumamig pa. Kanina 17, ngayon 16 na. Hindi nyo nakikita? Oh, hindi ko nakasalanan kung hindi nyo nakikita. Joke lang, joke lang. Baka meron tayong bagong viewer dyan. Akala masungit ako. Guys, hindi po ako masungit. Ganun lang po talaga yung trip ko talaga. Inuulit ko po, kapag ka po kasi mag-isa ako, minsan, tumataas ang amats ko. So, ayan. Ito na tayo. So ngayon, since napakita ko naman na sa inyo kung ano mga kaganapan dyan sa aking likod na kung saan nag-aapoy, nag-uusok-usukan, dito naman tayo. Para mapakita ko sa inyo tong black egg. Black egg, hello! Let's go! Tara! Punta tayo! Sa black egg, black egg. Yung may black egg. Okay, check natin. Sa taas. Ito yung black egg, guys. Ayan o. Uwako Danya exclusive products. Grabe. Oh my God. 4 na piraso, 680 yan. Ang mahal naman. Ano to? Black egg with rice? Kasi to black egg, oh. Guys, para kasi ang dami naman kung bibiling ko yan. Ayun yung presyo ng black egg. Kung hagdan na naman, maghahanap na ako ng elevator. Please, may elevator. Alam kong inclusive kayo dito. Oh. Elevator. Sabi ko sa inyo eh. Ay, guys, may bulok na itlog dito. May sulfur. Para sa mga hindi po nakakaalam, ang sulfur po ay isang chemical element of atomic number 16, a yellow combustible non-metal. O, diba? Akala nyo alam ko? Hindi. Babasa ako sa Google. Grabe naman. Napakadami naman tao dito. Parang andito buong populasyon. Ay, ano to? Cup noodles. Ay, french fries. Ha? Egg? Ano ba talaga? Wow. Baka mabango naman siya. Happy, I'm so happy. Wait, kaya lang ayaw ko naman bumili ng pasalubong naman dito. Ba't naman ako bibili agad-agad? Magogotemba pa tayo, doon tayo gagastos. That's our dream. Kuya, ikaw Tagalog sa ate. Oh my God! Ito, meron pala silang binibenta na isang itlog na itim. I mean, black egg. Hala, parang gusto kong kainin. Ay, black egg soup, it is not food. O, tiga mo nga naman. Buti, binasa ko, kundi, papapaking ko talaga sana eh. So, magkano to? Mahal naman, 610 yen. Black egg soup. Bakit naman kasi, ang dami naman kasing black egg, hindi pa pwedeng isang peraso lang yung bibilin. Mahal, 680 yen. Kung bibili naman kasi ko nun, yung 680, ko-convert ko nga ngayon, 252 pesos din, tapos baka mamaya hindi ko naman makakain. Hindi, sayang lang. Ayoko naman nag-aaksaya ng pera para sa pagkain. Gusto ko na uubos ko. Since nakapila tayo, tignan natin kung pwedeng one piece lang. Ano bang one piece lang? One piece lang gusto ko. Do you have only one egg? No, only 4 eggs, 500. Only 4. Only 4? Okay. Sure. I will buy. Arigato gozaimasu. Thank you so much. O, diba? Nakabili din tayo ng egg, guys. Madlang people. Thank you. Kakasabi ko lang hindi ako bibili. Bumili ko ng itlog para saan? Hindi ko nang mauuwi sa Pilipinas to. Diba? My God. Kailangan natin itong kainin. Kakainin ko to in front of you guys. Kasi sabi nila, kapag daw kumain daw tayo ng black egg, may extend daw ang buhay natin ng 7 years. Oh, edi at least, ngayon, ang buhay natin, magtatagal na ng 7 years. So, kunyari, kung ang kamatayan nyo is 2040,
O, 2050. O, edi magiging 2057. Nadagdagan. Mga nagkakainan ng itlog yun nandito, oh. Oh, nagkakainan sila ng itlog. Sige lang, kain lang kayo ng itlog. Hala, puro mga itlog ang kinakain dito. Ba't naman mga itlog naman ang kinakain? Alam nyo, iniisip ko kasi kung kakainin ko na ngayon. Serious mode na muna tayo. Iniisip ko kung kakainin ko na ngayon yung itlog. Kaya lang kasi guys, busog na busog ako sa kinain kong curry kanina na pinakita ko sa inyo. Mamaya maisuka ko yan, sayang naman, di ba? Tapos, 500 yan lang pala, hindi pala 680 yan. Iba pala yung 680 yan na nakikita natin. So, okay lang. 500 yan. Kinonvert ko less than 250 pesos lang siya. Sige. Okay na. Iisipin ko na lang kumain ako sa samgyupsal tapos hindi ko siya naubos. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa ating last destination. So feeling ko ito yung medyo magpapahaba ng part dito sa video na to. And I have decided na isama ko na din siya kasi kasama naman talaga to sa tour. Balak ko sana is ihiwalay siya. So andito na tayo ngayon sa Gotemba Premium Outlets. At alam nyo ba, itong Gotemba, mas makakamura kayo dito kumpara sa pagbibili nyo sa mismong city center. Yun ang nababasa ko online. Kaya ngayon, check natin kung mas mura nga ba dito kumpara doon sa mismong city center. Let's go! At ayan, dahil super laki niya talaga, so may hillside, tapos sa loob niyan, may west side, tapos may east zone. So ngayon is, i-check natin kung saan ba perfect tayong mag-shop. Kasi usually naman, ang mga hahanapin ko lang naman na brand dito is Onitsuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas. Yung mga kaya ko lang bilhin guys, in short. Ganun lang level. Okay, so let's go! And 2 hours lang yung inalat sa atin dito ng ating tour guide. At aalis na tayo. Okay, so ngayon, tinitingnan ko na yung mapa. Ang pinakamalapit sa atin dito is Onitsuka Tiger. So let's go there. Let's check. Ang ganda oh. Grabe. Actually, napakadaming ganitong style. Ganito dun sa ganito dun sa, what do you call this? Genting Highlands. Sa Malaysia. And saan pa ba isang ganito kung nakita? Yun lang pala. Ayan o. Ever. At least we're here. Grabe, ang mura oh. Tiga nyo. 10,450. So may tax refund pa ata ito. Ito, tiga nyo. 12,100. Ito maganda to ha. Maganda siya. Type ko siya. So 12,100 yan to. Okay, sige. Tignan natin. Babalikan kita kung gusto talaga kita. Okay, so hindi pa pala doon natatax free. Nakakatuwa. Ang mura. So since medyo mabilis lang tayo dito, pupuntahan ko na muna lahat ng mga gusto kong shop. Then kung ano yung pinaka tinitibok ng aking puso, saka tayo babalik. So ngayon pumunta tayo sa East Zone. Kasi usually yung mga nasa East Zone, yun yung mga afford ng madlang people. Kasi yung nasa West Zone kasi guys, is siya bibigyan ko kayo ng mga sample na brand ha. Yung nasa West is Fendi, Versace, Prada, Gucci, Givenchy, mga ganun, mga Dior. Guys, pang East Zone tayo. Ang East Zone kasi Nike, Adidas, New Balance, Tommy, Asics, mga ganun madadali lang na bigkasin saka bilhin. Okay, East Zone, let's go. Ito yung sikat na bilihan ng mga takuri. Mga lutuan. Isipin mo, isang ganyan pa lang. I mean, isang set pa lang buo na 20 kilos mo. Sabi, alam nyo ba sa buong buhay ko, ngayon lang ako gumamit ng mapa para sa isang mall. Ganun ako ka-invested dito sa Gotemba Premium Outlets. Dahil, before, nung hindi ako pa nagpupunta dito sa Japan ng first time, inisip ko kapag kunyari magbubook ako ng tour, ayoko na may Gotemba, ayoko na may shopping park. Pero ngayon kasi mas na-appreciate ko siya kasi guys, bumagsak ang yen kasi. Ibig sabihin mas mura. Plus aside from that is gusto ko lang bumili talaga ng sapatos. So perfect yun sa mga taong gusto mag-shopping. And I advise na itry nyo din kasi hamak ang mura dito kumpara sa Pilipinas at lalong kumpara din sa mga presyo doon sa mismong Tokyo. Okay, so una nating puntahan guys ay ang Adidas muna kasi gusto nating makita kung meron mga sambang available dito. Yun ang target natin. Grabe ang dami shopping sa RL. Ralph Lauren! Check din tayo dyan mamaya kung okay ba. Kung mura ba. Papasok na ka talaga sa New Balance pero inisip ko ang priority nga pala natin is samba ng Adidas. Ayan guys, andun daw yung samba sinabi. Ay, na mukhang malalasap ko na talaga ang feeling ng tagumpay. Yeah, this one. Yeah. 8. Or do you have 8.5? 8. Okay, thank you so much. I'll try it first. Thank you. Do you offer tax free here? Tax-free passport? Yeah. Thank you. Ayun na. Unang gastusan na, madlang people dabber kan. Ba't ganun? 8.5 na pero parang feeling ko ang liit pa din. So 9 na ang kukunin natin. US 9. Thank you. Buti na lang, mabait si kuya guys. We still have how many time left
Oh, 2:01. Ang bilis ng oras, my God. 3:45 yung call time. Oh, kasha, size 9 po tayo. So, how much is this? Sorry? 15,400. Oh, 15,400 yan to. Wala pang tax free. So, mamaya papakita ko sa inyo yung tax free price. Let's go, bilhin natin. Uy, hindi ba mura? Oh, mura ata yung Stan Smith. Look! Tika nyo. Kumpara sa atin, guys. Mura. Grabe. Though yung Stan Smith ata parang hindi naman na... Uy, hala. Ano, bibili na naman ako. Pero parang maganda tong Superstar. 10, 890. Convert yan pag may time. 4,000 lang. Magkano ba tong ano? Wait. Magkano 15,400? 15,400. 5,700 ang Samba dito. Kunin na muna natin to. Siyempre, mag-new balance pa tayo kapag ka, ano, bumili na lang ulit tayo. Marami pa namang time. Ito yung mga price dito. Papakita ko sa inyo. Ayan, oh. I-post nyo na lang para makita nyo yung presyo. Ayan yung price. Ayan. Let's go. Ayan guys, sa Samba, oh. Madami. Sorry. Ayan. Pipila pa eh. Biling ko na muna to. Saka ito naman talaga yung priority eh. Padagdagan na naman. Ay, ganda naman dito. Ganda naman ka. Pang women eh. Ay, ngayon lang nagkaroon ng crush sa akin na bakit lagi mukha akong Yakult? I mean, mag-Yakult, ganun. Okay, pumila na tayo. Kaya sa madagdagan na naman to. Ayan guys, yung tax-free price nila, 14,237 yen. Samba secured. Successful. Reduce time new balance naman. Ang ganda naman ng polo na to. Tingnan natin magkano. Magkano? 7,480 yen. Parang mahal pa din. Pang sapatos lang tayo pagka ganitong brand. Tignan niya, may kakaiba dito. New Balance 408. Diba usually ang sikat 530? Ayan yung price. Dito. Ayan. Ito yung presyo. Post nyo na lang if ever. Kung gusto nyo makita. Ayan. Ito yung suot-suot ko. Though parang mas maganda yung 530. Mas nagagandahan ko siya. Ito yung mga price, oh. I-zoom nyo na lang ha, para makita nyo. Ayan, 860 B2 to. Ito 530. Grabe, ang dami nilang design dito, guys. Actually, parang nilalook forward ko. Pero meron akong ganyang gray. Silver pala, I mean. Ayan, diba? Oh, ito pa, oh. Meron pa dito. Ayan yung mga presyo. Diba? Ito sa side na to, ito naman. Pause nyo na lang para makita nyo yung presyo. Yan. Napakadaming style dito kumpara dun sa mga ibang branch, promise. Tapos may mga price down pang ganyan, no? Diba? Parang ang ganda nito, guys. Ay, ang lambot. Ay, ang gaan. Parang ang ganda nito. Mahilig talaga ako sa New Balance. Though, alam nyo, nagagandahan ko din ito. Wala pa akong ganito, eh. Biling ko ba? Magkahalaga sila ng Samba. Ang presyo niya, 5,700. Grabe itong plain na to. Napakamura niya. 3,630 pesos lang katumbas. Sa panahon ngayon, ewan ko kapag ka na-upload to. Ito, 11,000 yen. Check natin. Grabe, 4,000 lang. Biling ko ba? Biling ko ba? Kasi madi-discountan pa yan. Sige nga, biling ko na. Okay, so ito yung nagustuhan nating isa. So, ang size ko dito naman is 8.5. Tapos tinanong ko kung ano yung size. Ito na yung pinaka-last nila na maliit na size. 8.5. Sakto. Okay, check natin. Original price is 11,000. 10% discount. Okay, 10% discount. 10,000. It's okay, it's okay. Let's go. I don't have one. Do you have one? Yes. Okay. I will save here. Register. Or no? Register? Okay. I'll check it first. Oh. Get coupon. Okay. So guys, ayun na, naka-discount tayo ng 5%. So meron ditong coupon. Plus yung tax-free. O, diba? Extra discount. Mamaya sabihin ko sa inyo kung kano yung total price na binayaran natin. So guys, ayan, 9,667 yen ang total after tax-free. Diba? And discount. Hindi mahihiyain yung mga nandito. Like gusto nila sumama sa vlog. Kaya lang kasi, hindi kasi naka-play kanina. Kaya yun. Convert muna natin yung 9,667 kung magkano. 9,667. Mura, 3,500 lang yung sapatos na to. Ayan guys, so ngayon, nakapila ako dito sa Sweet Mart. So, bilihan siya ng crepe. Preps. So, yun, sa milk tea. Actually, kasi, masyado kong na-invest masyado sa crepe. So, yun. Kaya yan.
Bibili ako for the third time. Ewan ko kung pinanood niyo yung buong travel series natin dito sa Japan. Pero unang kong kain sa Harajuku, yung Marion. Pangalawa is yung kalaban ng Marion. Tapos pangatlo ito. Kasi gusto ko talaga siya. Like literally. Literally. So ayun yung price. Ayan as you can see. 530, 580, ganyan. Tapos yung milk tea naman is 580. So try natin parehas. Grabe, ang mahal naman ng total bill ko. 1,310 para sa milk tea saka sa crepe. Wala akong choice. Kinutok tayo ng cravings. Okay guys, so dito na tayo ngayon sa bus. At ngayon ay inintay na lang natin mga iba natin kasama dito sa tour. And alam nyo, meron akong 50-50 na nasa utak ko ngayon. Like, iniisip ko. Ang binili ko lang kasi Samba. Ang binili ko lang din is yung New Balance na pinakita ko sa inyo. Yung Onitsuka Tiger na sinabi ko, hindi ko siya binalikan o nabalikan or kung ano pa man tamang terminolohiya kasi lahat litong-lito na talaga ako sa desisyon. Kasi ang iniisip ko guys, bibili ko ng 3 sapatos dadalawa lang naman yung paa ko. It's yun. So yun yung iniisip ko. So hindi ko alam kung worth it ba, kung practical ba, pero gusto ko din kasi talaga yung Onitsuka. Kaya lang kasi ang laki na nagagastos ko guys dito. Aside from sa mga ginagastos natin sa araw-araw sa hotel, yung shinaping ko din, medyo malaki din siya guys. I'm transparent sa inyo, alam niyo lahat ng mga binibili ko na sinasabi ko sa inyo. Nakadalawang sapatos na tayo, tapos yung pabango lang natin ng Lilabo na North 29, which pricey na talaga Pero gusto ko talaga yung Onitsuka, saka dito siya mura Tatry ko kapag kami nakita akong ganun sa Tokyo, na ganung style, I think that's for me talaga, pero kung wala, hindi. So yun lang, pumunta kayo dito sa Gotemba Premium Outlets, the best yan, the best options kung shopping ang purpose nyo. Pero kung hindi naman, pwedeng ang gawin nyo dito is onsen, depende sa trip, kasi yun ang sikat sa hapon.